Sa iba pang balita, ikinatuwa naman ng mga re-electionist senators ang naging resulta ng pinakahuling Okta Research Survey. Kabilang narito si Senator Bongo na nakakuha ng 49% voter preference kasunod ng naitatag nitong malasakit centers para sa publiko. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadpaas. Lubos ang pasasalamat ng tatlong re-electionist senators at pasok sila sa winning circle sa pinakauling survey ng Okta Research Group. Ayon kay Senador Christopher Bongo na nakakuha ng 49% voter preference at tabla sa ikatlo hanggang ika-6 na pwesto, pagkilala ito sa kanyang serbisyo para sa ating mga mahirap na mga kababayan. Kasunod ito ng mga naitatag ng malasakit centers na pinakikinabangan. Ganon din ang dumadami pang mga super health centers na itinatayo sa iba't ibang mga munisipyo at lungsod. Si Go ay kasama sa official candidate ng PDP laban sa 2025 election at inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpasalamat din si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng ating mga kababayan dahil siya ay pang-anim sa pinakauling Okta Research Survey na may 44% voter preference. Siya ang official candidate ng Lakas CMD sa 2025. 5 mga batas ang ipinagmamalaki ni Revilla na kanyang isinulong ngayong Kongreso. Kasama na dito ang Kabalikat sa Pagtuturo Act at Expanded Centenarian Acts para sa mga seniors. Malinis at tapat na panunungkulan naman ang pangako ni Senador Lito Lapid kung papalarin muli siya sa 2025. Siya ay pang-11 sa Okta Research Survey na may 33% voter preference. Isinagawa ang survey mula August 28 hanggang September 2 na may 1,200 respondents. Kabilang sa top 12 sa survey sina Congressman Erwin Tulfo, Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, dating Senador Ping Lacson, Senador Pia Cayetano, Senador Francis Tol Tolentino, dating Senador Manny Pacquiao at Senador Amy Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.